Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos na magpakita ng hindi magandang performance sa kanyang G League debut. Si Bronny James ay muling inalat sa kanyang second game, scoring only 4 points on 2 of 10 shooting sa field sa 29 minutes niya sa loob ng court. Habang si Quincy Olivari naman na minsan ang gumawa ng pangalan noong preseason ay muling nagpasiklab. Sa first game ay gumawa siya ng 28 points, 10 rebounds and 6 assists. Kahapon ay nagtala siya ng 24 points and 9 assists. The game before that ay gumawa din siya ng 33 points, 6 rebounds, 5 assists, and 2 steals. At ngayon ay may average siya na 28.3 points, 6.3 rebounds, and 6.7 assists per game sa G League. I think it's safe to say na malaki ang agwat niya kay Bronny. Ganun pa man mukhang deserve na nga niyang mabigyan ng pagkakataon sa NBA. Lalo na't inaalat talaga mga kaibigan si Gabe Vincent sa opensa ngayon. Decent performance nga pinapakita niya sa depensa, ngunit nag-average lamang siya ng 2 points per game at may kasama din niya na 27% shooting sa field. Two-way contract naman mga kaibigan si Olivari, so pwede nga siyang mabigyan ng tsansa at mukhang deserving nga siya mga kaibigan ng pwesto sa liga matapos ang mainit na performance sa G League. Si Olivari ay talagang pinagtrabahuan nga pagkakataon na ito. 23 years old na siya at naglaro ng 5 taon sa kolehiyo. Wala nga siyang shortcut mga kaibigan at hindi din siya na-draft ngayong taon. Kaya naman deserving din siya na mabigyan ng pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap na makapaglaro ng isang official NBA game at hindi pang preseason lang. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Matapos naman na bumagsak sa worst record sa buong NBA na 2 wins and 11 losses ng Philadelphia 76ers at magtala lamang si Joel Embiid ng 11 points sa 31 minutes of playing time. Ayon sa 4-time NBA champion Shaquille O'Neal ay hindi magkakampiyon si Embiid hanggat hindi niya inaayos ang kanyang attitude at mindset. Hindi nga daw pwede yung ganitong ugali kung gusto mong magkampiyon. Well, si Shaq nga mga kaibigan ay hindi kilala bilang ang hardest worker sa NBA. In fact ay nainis nga sa kanya si Kobe noon dahil tatamad-tamad daw ito na mag-ensayo. Well, at least nga si Shaquille O'Neal ay nagpakita ng ganitong attitude matapos na niyang magkampiyon ng 2 beses at nasundan pa nga ito ng 2 singsing while posting very dominant stats. Si Embiid nga ay tila ba hindi nagpapakita ng sense of urgency kahit na 30 years old na siya at hindi pa din nakakatapak sa Eastern Conference Finals. Sa palagay nyo ba ay dapat nang lumipat si Embiid sa ibang team at kumampi sa isa pang superstar at maglaro bilang number 2 option upang magkampiyon? Ito naman ang standings natin bago umpisa ang mga games sa araw na ito. Dahil sa talo ng Warriors ay umangat ng OKC sa number 1. Dahil din sa talo ng Houston Rockets ay number 3 na ang Lakers. Habang Suns naman kapag natalo pa nga sila ay nanganganib na silang masipa palabas ng top 10 ng West. Sa East naman ay Orlando Magic ang umaangat. Basically, 4 teams pala nga sa kanila ang may more than 50% na win rate at ang number 5 nga sa East ay number 12 lamang sa West kung i-convert natin ito sa standings. Ang Sixers ay nasa dulo mga kaibigan ng East at ang Bucks ay nasa labas pa din ng top 10.